What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Alright, ang pag-usapan po natin ngayon kung paano nga ba magkaroon ng agent. O kaya naman, okay lang ba na magkaroon ng agent sa company mo? Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayon, kung bago ka sa aking YouTube channel, please pakiclick naman po yung subscribe button po dyan para po updated po kayo sa ating mga bagong vlog. At the same time, ma-reach po natin yung 100k subscriber. At kapag na-reach po natin yung 100k subscriber, magpapag-giveaway po tayo. Alright? Tara na sa ating tatalakayin ngayon. Paano nga ba magkaroon ng agent? Ito kwento. Nung nagkaroon ako ng agent, especially nung meron akong business dati na Gcash cash in and cash out, yung mga naging agent ko is customer ko muna nung una. Okay? Tapos, nagba-branch out tayo. Dahil madaming investor na nag-i-invest sa atin. So sa atin, responsibility natin na i-expand, magamit yung pera nila para kumita. Kasi nasa level 2 na tayo that time. Kinuha ko siya kasi gusto niyang gusto niyang maging ahente, gusto niyang mag-agent, gusto niyang magbenta ng Gcash. Kinuha natin siya. Tinignan naman natin yung background natin una. Pero, nung kinuha ko na siya, nakita niyo dun sa ating thumbnail. Natching na naman ako. Sa thumbnail natin, okay? Kami ay tumitingin ng, excuse me nag-check me ako. Tinignan namin yung result ng aming sales that time. Pinupuntahan pa namin. Grabe, no? Grabe yung effort namin that time. Kasi kailangan natin kumita, kailangan natin bayaran yung mga investor na fix na interest. That time, habang tumatagal, ang naging disadvantage ng pagiging agent, meron silang sariling motive or maling interest. Binigyan namin siya ng pondo. Ang problema lang doon, sila lang din pala yung gumagamit ng pondo. At ang masama pa doon, sinusugal nila. May time na wala na. May time na walang sales, mababa yung nabebenta, hanggang nagsawa ako. Hanggang nakautang sila, hindi nila maibalik yung pondo. Doon ko na-confirm na may sariling motive. Nagkautang pa sila. Kaya that time, tinanggal natin sila as agent. Okay? Kaya okay lang ba na magkaroon ng agent? Para sa akin, hindi. Mas magandang magpa-franchise ka na lang, magkaroon ka ng consultant, ibigay mo yung system, pero hindi nila pwedeng nakawin. Okay? Oo, mahirap. Mahirap to. Pero mas maganda na wag muna mag-expand, wag muna mag-branch out, kumuha ng agent if hindi pa systematic yung business. Walang rules of regulation, hindi mo kaya mag-stand, wag muna. Kaya ang marerecommend ko sa inyo, wag muna kayong kuha ng agent, magpa-franchise. Okay? Dahil ang pang mag-franchise nyo yung business nyo, mahal. Okay? Sobrang mahal. Hindi biro. Kaya kailangan natin na palaguin yung business natin. Alright, so dito muna tayo. Meron pala akong ginawang libro para sa inyo, Negosyo Reality. Okay? Sa mga gustong magbasa, sa mga nagsisimula pa lang sa panginegosyo o gustong magsimula ng negosyo, order po kayo itong libro na to at pwede pong matutunan dito kung paano nga ba magsimula at ano yung reality, ano yung dapat gawin as a businessman. Kung siya pong bumili ng aming libro, okay, nasa comment section po, nakapin po dun yung link, Facebook page link, official po natin. O kaya naman nasa description po. Click nyo lang po yung link po dun. Okay, click nyo po yung link.
yung Facebook page link po namin, official page po yan. Click nyo po yan. Tapos, makita nyo ba't konti yung followers. Okay? Huwag nyo kalimutan na mag-like and follow sa ating Facebook page dahil bago lang po yan. Okay? So, dyan po kayo mag-order. Tapos, pag-usapan po natin kung paano natin may-deliver agad yung libro na bibilihin nyo po. So, sa mga mayayaman na, di na kailangan ng libro magbasa. Okay? Pero kung gusto nyo pa rin sumuporta, pwede pa rin po kayong bumili tapos i-display nyo sa bahay nyo, parang ganyan. Yan. Para lang magtuloy-tuloy itong mga vlog natin. At patuloy tayong magturo ng ating wisdom, ng ating knowledge, experiences sa mundo ng pagdinegosyo. Okay? So, salamat sa mga susuporta and see you on my next vlog. Okay, ingat-ingat po tayong lahat. Bye-bye po muna. Dito muna tayo.